Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 18, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa ngayon nakikita namin mayroon silang sariling gamit yung mga karnaper May mga sarili silang ignition. Exclusive! Nakawan sa mga modernong tricycle. Inirereklamo ng ilang residente sa Antipolo City. Pader sa compound ng Quezon City Hall bumagsak. Pananagutan ng kontraktor, pinaiimbestigahan na. We need to take into account na kapag stable ang supply, stable din ang price natin. Plano ng pamahalaan na pag-aangkat ng 35,000 tonelada ng isda. Inaalmahan ng sektor ng mga mismong mangingisda. At sa ating balitang showbiz, Maymay Antrata, ikinanta ang kanyang pagka-feeling great to be in love. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ilang residente sa Antipolo City ang nagrereklamo saan nila'y walang kahirap-hirap na modus operandi ng pagnanakaw sa kanilang lugar. Ang punterya, mga modernong tricycle. May balitang A to Z exclusive si Kim Salinas. Hindi ko pa alam, mag-isip pa kung paano magiging sitwasyon. Hindi ngayon alam ni Gilbert kung ano ang gagawin na matapos nakawin ng isang kawatan ang kanyang pinangahanap buhay na isang budget tricycle. Pagbaba ako, siguro mga 30 minutes, umakyat ulit ako para silipin lang. Kasi may alis kami ng maaga para kumuha ng mga proximate madaling araw. Mga ilang minuto lang, wala na. Parang isang kisap mata lang anya ang nangyaring krimen sa kanilang lugar sa Barangay de la Paz, Antipolo City. Pero hindi daw nakuhaan doon sa CCTV kasi sabi ni chairman, hindi daw abot. Malay ko rin kung bakit yun sa akin lang yung pag-initan. Dagdag dagok din sa kanya dahil hindi pa buo ang bayad ng sasakyan. Kaya't problemado ito kung paano bubunuin ang monthly installment sa pinagkunang dealer. Hulugan ko sa monthly, 8,700. Nagkakalaga siya sa 3 taon ng 300,000. Continuous backtracking pa rin kami since talaga nahihirapan kasi malalabo yung mga nakukuha naming CCTV footages doon sa mga area na malapit kung saan nangyari yung insidente. Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng pulis sa kaso pero hindi tiyak kung maibabalik pa ang ninakaw na tricycle lalo't wala itong GPS tracker. Case-to-case basis, sir. Gaya nga ng nasabi ko, meron kami mga nirecover na mga motorsiklo before because of the GPS na nakakabit doon sa kanilang mga sasakyan. Unlike dito kasi sa Badja, walang mga GPS na nakakabit Ito ang patuloy na dumaraming bilang ng mga bagong tricycle sa ilang lugar sa buong bansa. Pero ngayon, numero 1 na rin silang puntirya ng ilang kawatan para nakawin. Aminado naman na maging ang may-ari ng isang Badja Service Center na dapat doble ingat sa mga motor nappers ng naturang sasakyan. Sa ngayon nakikita namin mayroon silang sariling gamit yung mga karnaper May mga sarili silang ignition, paano nila sinasalpak doon sa unit para manakaw nila. May payo naman ito sa may-ari ng mga ganitong klaseng tricycle. Sa likod ng unit nila, yung pagbukas sa may makina, may mga sensor doon, yung sa fuel, pati sa electrical, tatanggalin lang po nila yon. Hindi na bago ang nakawan ng motor sa bansa, pero aminado ang mga taga rito sa Antipolo na tila mas pinupuntirya ng mga motor napper ang mga bagong sasakyang tulad nito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Magpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng isang gusali sa loob ng Quezon City Hall compound sa kabila yan ng nangyaring aksidente kagabi na ikinasawi ng isang construction worker. Ayon naman sa pulisya, posibleng makasuhan ang contractor nito. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Patay ang isang construction worker habang 3 sa mga kasamahan nito ang malubhang nasugatan matapos mabagsakan ng tinitibag na pader pasado alas 10 kagabi sa construction site sa loob mismo ng compound ng Quezon City Hall. This is a clear case of accident kasi nga maglalagay po tayo ng elevator dyan, scenic elevator. So part ng construction activity yung demolition. Sa kabila ng aksidente, magtutuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon habang gumugulong ang investigasyon. Hindi siya pwedeng itigil kasi pag tinigil mo siya, mas i-expose tayo sa hazards.
So ang initial nating steps is to ensure safety, no? May mga contractors naman yan at tinitingnan, nire-review ang kanilang mga procedures para sa workplace safety. Kabilang sa mga tinitingnang anggulo ay ang posibleng kapabayaan ng kontraktor sa mga manggagawa nito base na rin sa building code. Ay may mga lapses ang ating kontraktor dahil under existing guidelines and laws, yung kontraktor po ang primary na may obligation na to ensure the safety of the workers, the construction workers. Well, definitely may mananagot dito. Be it criminal or civil, alamin na lang natin sa lalabas na investigation sa mga susunod na araw. Isinasailalim na rin sa auditing ng city engineers ang methodology ng construction site. Ang kagandahan dito, yung wall kasi na yan ay hindi siya structural member. So hindi na apektuhan yung structural integrity ng building. It's just an architectural aspect. Nangako naman ang lokal na pamahalaan maging ang contractors na sasagutin nito ang gastos sa pagpapagamot ng mga biktima. Tutulong kami. Hindi ko alam kung ano yung gastos ng contractor kasi nga private yun eh. So hindi namin sila pwedeng diktahan kung ano yung arrangement nila dyan, etc. Basta kami willing to help kami. Tutuloy namin ang salary nila kahit di sila gumagawa. Tumanggi ang mga biktima at kaanak na magbigay ng pahayag habang nagpapagaling pa ang mga ito sa East Avenue Medical Center. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanor. Abiso sa mga motorista at super, magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa ika-6 na sunod na linggo, asahan ang dagdag presyo sa gasolina na halos piso kada litro, habang 30 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Magkakaroon naman ng katiting na bawas presyo sa kada litro ng diesel na 7 sentimo. Samantala, mararamdaman din ang pagtaas ng airfare sa susunod na buwan. Kasunod ito ng pagtataas ng Civil Aeronautics Board ng fuel surcharge sa level 6 dahil na rin sa nagmahal na presyo ng jet fuel. Sa ilalim nito, ang fuel surcharge para sa domestic passenger flights ay maglalaro mula 185 hanggang 665 pesos. Habang sa international passenger flights mula Pilipinas naman, may dagdag na 600 pesos hanggang 4,500 pesos. Aarangkada na ang dry run ng contactless, cashless toll collection ng North Luzon Expressway o NLEX at Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX sa darating na September 1. Ayon sa pamunuan ng NLEX, 100% Radio Frequency Identification o RFID ang ipatutupad na collection system sa Ciudad de Victoria, Santa Rita, Pulilan, San Simon, Mexico, Daug, Dolores at Subic toll gates. Habang ipatutupad din ang RFID payments only sa Dolores at Subic Freeport Expressway exits ng SCTEX. Kaya naman pinapayuhan ng mga motorista na magpalagay na ng libreng RFID sa kanilang mga sasakyan at siguraduhing magpa-load dahil hindi na sila tatanggap ng cash. From September 1 up to 2 months, mga 2 buwan po yan. At only on selected toll plazas na ang magpa-participate sa dry run po natin. So hindi po lahat sa September 1 will all be part of the dry run at hindi lahat ay ETC na ang Pinangangambahang tataas pa ang presyo ng tinaguriang isda ng masa na galunggong dahil sa nalalapit na closed fishing season. Kaya naman ang BIFAR nagdesisyon na mag-angkat ng tone-toneladang isda sa darating na mga buwan. Bagay na inalmahan ng sektor ng mga mangingisda. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Kailangan lang natin siguro magdagdag ng trabaho, income, ganun. Ganito na lang ang nasabi ni Nanay Rowena nang makita ang presyo ng bibiling galunggong o GG. Mukhang hindi na raw kasi isda ng pangmahirap ang GG dahil bagamat bumaba ng 20 pesos kada kilo ang presyo nito sa 200 pesos per kilo ngayon, nananatili raw itong mabigat sa bulsa. Ang ginagawa ko po para makatipid ng kaunti, ganito siya. Mga tumpok, ganyan. Bukod sa GG, aabot sa hanggang 40 pesos ang binaba ng kada kilo ng tambakol at ilang isda. Mahal talaga. Minsan nga nung nakaraang linggo, 240, 220 dahil walang isda. Ngayon, medyo merong 200, 220, gano'n.
Inaasahan namang sisirit muli ang presyo ng mga isda dahil sa nalalapit na close fishing season mula Oktubre hanggang Disyembre. Asa na tataas po yung presyo pag pag tagirap din ang isda, lalo na pag yung may bagyo, ganon. Paliwanag naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR, kailangan kasing makarecover ang mga palaisdaan. Isa itong regular na ginagawa natin taon-taon kapag nagpapatupad tayo ng close fishing season para mapunan natin yung gap sa supply kapag sarado yung mga major fishing grounds natin. Pero para makaagapay ang supply, pinayagan nito ang pag-aangkat ng 35,000 metric tons na imported na isda gaya ng GG, mackerel, matambaka, bonito at moonfish. We need to take into account na kapag stable ang supply, stable din ang price natin. At ito yung layunin natin kung bakit kailangan may pansamantalang pag-angkat. Bagay na kinontra naman ng Fishers Group na pamalakaya dahil hindi naman nila ito talaga makakatulong. Ang mali ay yung mag-i-import tayo dahil din sa hindi makakalawat ng commercial vessel. Kasi pag nag-import tayo, kawawa kami, no? Yung mga maliliit na mangingisda, at the same time, hindi naman magkikinabang yung mga consumer. Diba? Hindi naman bumababa pag nag-import eh. Paliwanag pa ng pamalakaya, hindi apektado ng close fishing season ang local fisher folks kung kaya naman paniguradong sila na naman ang dehado sa importasyon dahil malalaking kumpanya na naman ang makikinabang dito. Yung importation ay kapritsyo lang ng mga commercial fishing vessel para magpatuloy silang kumita. Kasi ito namang mga may-ari ng commercial fishing vessel, actually sila rin yung mga exporter eh. Sa huli, nanawagan ng grupo sa pamahalaan na huwag umasa sa importasyon, lalo't hindi naman apektado ng close fishing season ang supply ng iba pang murang isda gaya ng tilapia at bangus. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Isinisisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mataas na presyo sa farm gate at sa importasyon ang pagtaas ng presyo ng bigas sa mga palengke. Gayunpaman, umaasa ang Pangulo na siyang umuupong Agriculture Chief na magiging matatag na ang supply ng bigas sa bansa dahil malapit na ang anihan. Katunayan, anya, nagsimula na ang anihan sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Mahigpit namang pinababantayan ng Pangulo sa mga otoridad ang mga hoarders na posibleng nagmamanipula sa presyohan ng bigas. Mababatid na pumalo na sa mahigit 50 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga pamilihan ngayon. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. Magsasagawa ng investigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights kung paano nakatakas ang isang bilanggo ng New Bilibid Prison Maximum Compound. Ayon kay Senator Francis Tolentino, kinakailangan nilang malaman kung paano nakalabas ng kulungan ang presong si Michael Cataroha. Nais rin nilang malaman kung nagkaroon ba ng kapabayaan ang Bureau of Corrections. Naniniwala naman ang mismong Bucor Chief Gregorio Catapang Jr. na imposibleng nakatakas si Cataroha nang walang tulong mula sa mga jail guard. Nahuli na ng mga otoridad si Cataroha sa Angono, Rizal kahapon. Nakulong ito sa NBP dahil sa mga kasong paglabag sa anti-fencing law at dawit rin sa carnapping. Maharap naman sa reklamong obstruction of justice ang mga sangkot sa pagtatago nito. They see each other every day. They're familiar with each other. So, human nature perhaps would indicate that their closeness, their tightness, day-to-day collaboration probably can lead to something. But this is an eye-opener for the Bilibid system. Formal nang magsasampa ng reklamo ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa 33 na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO matapos bigong makabayad ng nasa $35 million na license fees o katumbas ng mahigit 2 bilyong piso. Ayon kay PAGCOR Chief Executive Officer and Chairman Alejandro H. Tenco, isang taon nang hindi napupunan ng mga naturong POGO ang kanilang obligasyon sa pagre-remit ng regulatory fees sa kabilayan ng mga apela ng ahensya. Labagaan niya ito sa kanilang Offshore Gaming Regulatory Manual. Sa ngayon, kinakalap na nila ang impormasyong kakailanganin sa formal na pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Susunod, isang Pinoy kabilang sa nasawi sa wildfires sa Hawaii, kumpirmado na.
At mamaya sa Showbiz Maymay Antrata, may pasabog na naman sa bago nitong kanta. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tuloy-tuloy ang pangunguna ni VP Sara Duterte sa Brigada Eskwela, ilang araw bago magsimula ang pasukan. Samantala, PNP tiniyak na nakahanda na sa pagbabantay ng seguridad. Narito ang ating Balitang A to Z. Mismong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ang nagtanggal ng kanyang larawan na nakapaskil sa isang silid-aralan sa Bansalan, Davao del Sur. Paalala ni VP Sara, sa ilalim ng Brigada Eskwela Guidelines, dapat ay malinis at walang anumang dekorasyon sa mga classroom upang makapag-focus sa leksyon ang mga mag-aaral. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police ang kahandaan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa August 29. Aabot sa 32,000 na pulis ang ide-deploy para magbantay ng seguridad sa buong bansa, partikular na malapit sa mga paaralan at pampublikong lugar. Police assistance desk at syempre yung mga police personnel po natin na madideploy sa mobile and foot patrol para siguraduhin po yung kaligtasan ng ating mga estudyante, guro at mga magulang. Pagdating naman sa usapin ng awayan sa teritoryo ng Makati at Taguig, kung saan 14 na paaralan ang apektado, tiniyak ng PNP na wala itong papanigan. Doon lamang po tayo sa maintenance of peace and order na siguraduhin na wala pong mangyayaring anumang pong gulo arising from any tension sa magkabilang partido po. Wala po tayong papanigan dito at sabi nga po ng ating kagalang-galang na DILG ay ipapatupad po natin kung ano po yung nasa utos po ng ating Korte Suprema. Matatanda ang iginigiit ng Makati City na bagamat idineklara ng Korte Suprema na sa Taguig City ang naturang teritoryo, ay sa Makati pa rin ang pag-aangkin ng mga gusali rito. Dahil dito, namagitan na si VP Sara sa issue at sinabing ang DepEd na ang mangunguna para sa maayos na transisyon ng mga paaralan mula Makati papuntang Taguig. Inaprubahan ng Municipal Council ng Kalayaan sa Palawan ang resolusyong nagdedeklara kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian bilang persona non grata. Layo nitong iparating sa China ang kanilang sentimiento dahil sa marahas na aksyon nito sa West Philippine Sea. Samantala, nakatakdang bumisita sa bansa si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa paparating na September 7 hanggang 8. Makakapulong nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at inaasahang pagtitibayin ng ugnayan pagdating sa kalakalan, pagpapaunlad ng ekonomiya, depensa at seguridad. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Pilipino ang kasama sa nasawi sa wildfire sa Hawaii. Tinukoy ito bilang si Alfredo Galinato, 79 na taong gulang, isang naturalized US citizen at tubong Ilocos. Sa post ng anak nito na si Joshua Galinato, kinumpirma nitong nakaligtas ang ina at mga kapatid na nasa Hawaii. Kasalukuyan na ang inaasistihan ng Philippine Consulate General in Honolulu ang mga ito. Sa pinakahuling datos, 111 na ang nakumpirmang nasawi sa sakuna, habang patuloy pa rin ang operasyon sa paghahanap sa mga nawawala. Inaasahan na ang pagbabalik ni Filipino-British at veteran goalkeeper Neil Etheridge sa Philippine Men's National Football Team na ASCAS. Ito'y matapos siyang tawagin para makasali sa ilang international friendly matches at training para sa FIFA International Match sa Setyembre. Kasunod nito, unang maglalaro ang ASCAS sa September 8 laban sa Chinese Taipei at sa Afghanistan naman sa September 12. Sa aming pagbabalik, ang Makabugera Maymay Entrata, may bagong musika. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagbigay inspirasyon ang P-pop soloist na si Maymay Entrata
sa kaniyang newest song na Sada Mahigugma. Ang Sada Mahigugma ay isang Bisaya song phrase na nangangahulugang "It feels great to be in love", kung saan matatandaang live na kinanta ito ni Maymay sa 1MX London Music Festival noong July. Bago nito ay huling naglabas si Maymay ng kanyang single na Oto Dedma nitong Abril, kung saan nakasama naman ng niya ang K-pop star na si Woosuk ng Pentagon. Ang ating quote of the night ay mula sa isang poet, essayist at journalist na si Walt Whitman. Ayon sa kanya, parating humarap sa sikat ng araw nang ang dilim ng anino ay mapunta sa likod mo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!